Amen! Yan, sa mapagpalang hapon sa inyo, Impact Makers! Yan. Excited ba kayo ngayon? Excited ba lahat? Dito nga, excited ba kayo? Mahina, mahina. Excited ba kayo? Sa kabila naman. Excited ba kayo? Yun, malakas. Buhay na buhay. Yun, galit na galit ah. Hindi, joke lang po. So, yan, welcome po sa ating series for this month of August entitled Padayon. Yan. Continuing your work for God. Impact Makers, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng padayon? Yan. Padayon. Alam nyo ba ibig sabihin ng padayon? Yan po yung salitang Bisaya na ibig po sabihin ay ituloy. Yan. Ituloy, magpatuloy. Yan. Kasi napakadaling, Impact Makers, napakadaling magsimula sa mga bagay na nais mong gawin. Napakadaling magsimula sa mga bagay na nais mong gawin. Pero sa lahat ng sinimulan mo, yan, ilan doon ang natapos mo? Kasi sabi ko nga, napakadaling magsayang pero, di ba, minsan hindi nga nababantayan maigi. Madaling magugas ng plato pero hindi na nababanlawan. Magsabon lang. Kasi marami mga tao impact makers, puro lang simula. Puro lang simula, walang problema, magsimula ulit. Kaya lang, kung puro simula, wala nang natapos, hindi na nakakapagpatuloy. Kaya nga today, Impact Makers, pag-uusapan naman natin ng mga gagawin mo para makapagpatuloy ka kahit dumating yung mga troubles mo sa buhay o troubles natin sa buhay. Sabi ko kanina, napakadali magsimula. Diba? Madali lang naman talaga magsimula. Ang problema, ilan doon ang natapos mo. Remember, Impact Makers, the troubles can make or break you. Marami kasing mga tao kapag tinamaan ng paghihirap, hindi na nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. For example, madaling gumawa ng assignment, 'di ba? Pero kapag dumating na yung paghihirap, umaayaw ka na. Minsan, kahit naman ako yun nga, sabi ko sa buhay ko laging in-example ko, nag-aaral ako ng ALS, hanggang first month lang ako, tapos hindi na ako magtutuloy kasi mahirap. Ang hirap gumawa ng essay. Kasi hindi ko man naintindihan yun. Sabi ko, ano ba yung essay? Paano ba siya gawin? Diba? Doon pa lang umaayaw na ako. Kaya nga Impact Makers. Pero marami din naman na habang dumadaan sa trouble, sa paghihirap, doon sila mas lalong lumalago. For example, diba? Normal na dumaan tayo sa mga troubles, dumaan tayo sa paghihirap, pero Impact Makers, alam nyo ba na kahit dumadaan ka sa troubles, pwede ka pa ding lumago? I want you to know, Impact Makers, your response matters. Mahalaga yung response mo. Mahalaga yung tugon mo. Sabi mo sa tabi mo, mahalaga yung tugon mo. Yan. Your response determines your result. Kung ano yung tugon mo, yun yung magiging resulta mo. So, what are the crucial factors to remember when troubles comes? Ano ba yung mga importanteng bagay na dapat natin tandaan kapag dumadating na yung troubles natin sa buhay? So basahin natin ang 2 Corinthians chapter 1 verses 3 hanggang 7. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 hanggang 7. Sabi dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He is the Father who is full of mercy, the God of all comfort. He comforts us every time we have troubles, so that when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God gives us. Verse 5, sabi dito, we share in the many sufferings of Christ. In the same way, much comfort comes to us through Christ. If we have troubles, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is so that we can comfort you. And this help you patiently accept the same sufferings we have. Our hope for you is strong. We know that you share in our sufferings, so we know that you also share in our comfort. So purihin po ang Diyos sa pagkaabasa po ng kanyang salita. So, dito po yung Impact Makers, si Paul po ang nagtatag ng church ng Corinthians o ng Corinto at nag-serve po siya dito ng 18 months. Yan, 1.5 taon. After his departure, after niya umalis doon, pinadala niya po yung anak niya sa pananampalataya, which is si Timothy. Yan, si Timoteo. Para po i-deal yung issue, yan, yung issue sa church na to.
Kaya po nasulat dito yung 1 Corinthians. Yan. At ang tema po ng letter na to ay ang problema ng mga churches o ng church sa Corinthians. Kaya nga po impact makers at ito pong problema na to ay naging worse po. Sobrang worse. Kaya nga po nasulat yung 2 Corinthians. Isipin mo, 1 Corinthians lang, nagkaroon pa ng second kasi sobrang worse na nangyayari sa kanila. At and as Titus to deliver it. Yan. And at the same time, Titus also deals the issues of the church in Corinto. It is reported back to the fall that the issue have been resolved. So, after po ng kinausap ni Paul si Titus, tapos nag-report si Titus na sabi niya na na-resolve na yung mga problema. So, the 2 Corinthians impact makers was an intense letter and personal for several reasons. Talaga pong intense yung sulat o liham na pinadala para sa Corinthians sa mga ilang kadahilanan. But the most important reason that Paul had for writing this letter was to encourage them to understand that God's strength is revealed in human suffering. Ang importante pong rason kung bakit nasulat po ito ni Paul, itong liham sa Corinto, ay para ipaunawa sa kanila yung God's strength is revealed in human suffering. Amen? Kaya nga sa passage natin ngayon, one word stands out na pinakita rito, ito po yung salitang comfort. Yan. Kung mababasa po natin yung verse 1 hanggang verse 11, yan, ilang beses, 10 beses po ata binanggit yung comfort, yung word na comfort dito. Yan. But this is not just any kind of comfort or comfort in general. Ito pong comfort na to is highest. Yan. Highest, pinakamataas na comfort na binigay ng Diyos sa mga taong naghihirap para sa Kanya. Itong comfort na to ay binibigay ng Diyos yan, sa mga tao naghihirap para sa Kanya. So, impact makers, ang nakakalungkot lang po dito, yan, ang nakakalungkot lang po dito, impact makers, hindi masabing kalungkutan ay dulot ng mababaw at hindi biblikal na pananaw na kung tayo ay nagdurusa. Yan. Kapag nagdurusa ka, hindi yun basehan para hindi ka nananampalataya. At kung nananampalataya ka man, hindi yun basehan para hindi ka na magdurusa. So, kahit sabihin mong nagdurusa ka, yan. Kung may pananampalataya ka, pwede ka pa rin makaranas ng pagdurusa. Kasi naranasan ng mga tao, yan, sa Corinto tong mga problema na to. So, kaya nga impact makers, kaya nga po sa opening verses na makikita po natin, yan, papatay nga po na electric pan sa gilid. Yan. Yan, sa panimulang verses po natin dito, Paul give us 3 simple. Yan. Si Paul po ay nagbigay ng 3 simple at crucial o mahalaga na palatandaan kung ano ba yung dapat natin gawin kapag tayo po ay dumadaan sa suffering, sa mga problema. So, join me in our topic today entitled, When Troubles Come. Yan. Kayo nga po, when trouble comes, what to do when trouble comes? Ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung dapat mong ginagawa kapag dumadating na yung gulo? Yan, yung mga problema sa buhay po natin. So, number 1 po, on verses 3 hanggang 4, sabi dito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He is the Father who is full of mercy, the God of all comfort. He comforts us every time we have trouble so that when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God gives us. So, number 1 po na dapat natin ginagawa kapag dumadaan po tayo sa trouble, number 1 is praise matters. Kayo nga po, praise matters. Napaka-importante impact makers na pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon
kung tayo ay dumadaan sa sufferings, lalo na kung gusto natin mapakinabangan o maging ayon sa atin ang sitwasyon. Kailangan mo magbigay ng papuri kay Lord kung gusto mong sumang-ayon sa'yo yung sitwasyon. So, paano ka ba dapat sumamba sa ating Panginoon? Paano ba dapat tayo sumamba kay Lord? Number 1 po is, praise God for who He is. Yan. Praise God for who He is. Sabi po dito, praise be to God and Father. Yan. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. So, bakit natin kailangan sumamba sa Kanya? Unang-una kasi, He is God. Siya po ay Diyos. Kaya ang sabi niya, praise be to the God. Marapat lang natin siyang sambahin dahil siya ay Diyos. Dapat mo lang sambahin ang Panginoon dahil siya ay Diyos. In fact, Paul began his letter with a doxology. Yan. Sinulat po ito habang sinusulat po ni Paul yung sulat na to, meron pong kasamang doxology. Ang doxology po ay isang expression of praise to God. Mayroong expression si Paul na nilalabas habang sinusulat niya tong letter na to. Napaka-importante na ma-acknowledge natin kapag tayo ay may pagsubok. Impact makers, listen to this. Napaka-importante na ma-acknowledge natin kapag tayo may pagsubok that God is in control. Dapat alam mo na kahit may pagsubok ka, kahit may problema ka, dapat alam mo o iniisip mo na kontrolado pa din ito ng Diyos. Amen po ba? Minsan kasi kaya tayo nade-depress. Yan. Kaya ka nahihirapan. Kaya parang minsan ang bigat-bigat ng pagsubok para sa'yo. Kasi hindi mo in-acknowledge na yung pagsubok mo ay kontrolado pa ng Diyos. Tama ba? Kaya parang gulo-gulo ng buhay mo ngayon, nag-aaral. Sipin mo, grade 5 ka pa lang. Diba? Pero parang binagsaan ka na agad ng mundo. Kasi hindi mo in-acknowledge yan, na kontrolado pa ng Panginoon yung problema mo o yung sitwasyon mo. Kaya nga kaysa malugmok ka, sumamba ka na lang. Amen? Kaysa malugmok ka, sumamba ka na lang. Ang malaman lang natin na may Diyos na kontrolado ang lahat at hindi nagpapabaya sa kalagayan ng sangkatauhan ay siya ring hindi magpapabaya ng church at ng kanyang mga anak. Amen po ba, impact makers? Kaya nga, impact makers, huwag mo nga hayaan na ikaw mismo kumokontrol ng pagsubok mo o ng troubles mo sa buhay. Hayaan mo i-acknowledge yan, na si Lord pa rin ang may kontrolado ng sitwasyon mo. Tama po ba? Una, He is God. Pangalawa, He is the Father of compassion. Bakit ba kailangan natin sumamba sa Kanya? Kasi siya po ay Ama ng compassion. The Father of compassion. Or mercy in other translation. So, to the Jewish people, the phrase Father means originator or source. Ang ibig sabihin po, Ama, yan, Ama o may likha. Yan. So, pinagkukunan, yan, ayan po ibig sabihin ng Father. So when we say that Satan is the father of lies, kung sinasabi natin na si Satan daw po ay ama ng kasinungalingan, ayun, mabasa po natin yung sa John chapter 8 verse 44. Ibig sabihin po, siya po yung may likha ng kasinungalingan. It means that lies originated with him. That's why God is the Father of compassion, because all compassion originated him. Kaya nga po, impact makers, kung si Satan ang ama ng kasinungalingan o source ng kasinungalingan, ang Diyos po natin ay source po ng habag, ng awa. If we say grace, ito po impact makers, what the difference between grace and compassion or mercy? If we say grace,
God gives what we do not deserve. Pag sinabi naman pong mercy, God don't give us what we do deserve. Kaya nga po, impact makers, ang Diyos po natin, ang source po natin ng awa, ng habag. Kaya nga every time na sumasamba ka, di ba? Every time na sumasamba ka, nakakapawi ng pangamba dahil alam mong mauubusan man ng habag ang tao, ng awa yung tao sa'yo, pero si Lord Impact Makers hindi mauubusan ng habag. Amen? Pangatlo, yan. He is the God of all comfort. Yan. Sabi po rito, and the God of all comfort. The word comfort here is repeated 10 times in verse 1 to 11. Yan, 10 beses po siya binanggit. Yan, hanggang verse 1 to 11. So, this is not just a plain sympathy. Yan. And God does not offer a sympathy when we suffer. So, ibig sabihin lang po ng comfort, ito pong yung nagbibigay ng aliw, ng kaligayahan sa atin. Impact makers, lagi niyong tatandaan. Yan. Kapag malungkot ka, huwag ka kanino-kanino lumalapit. Kasi hindi lahat ng tao kaya kang i-comfort. Diba? Akala mo, yung crush mo, kaya kang i-comfort eh. Diba? Hindi ganun. Hindi kaya ibigay ng crush mo yung comfort na inahanap mo sa Panginoon. Si Lord lang makakapagbigay nun. Yung kaligayahan, hindi mo makikita ay crush yun. Hindi makikita ay jowa yun. Maniwala ka, baka umiyak ka pa nga eh. Pero si Lord, maniwala ka. Yung comfort na hinahanap mo, yung talagang makakapagpasaya ng buhay mo, kay Lord mo lang makikita yun. So, English word of comfort comes from two Latin words meaning with strength. Yan. Sa Latin po, ibig sabihin ng comfort is strength. Sa Greek word naman po, ibig sabihin ng comfort is to come alongside and help. Yan. Yan po yung pagtulong. It is used in John chapter 14 verse 16. 14 to 16. Sabi dito, when Jesus is preparing to leave earth, physically and his disciples, therefore in times of troubles, while we are praising him, he puts strength into hearts so we can face trials and triumph over them. Kay Jesus lang natin mararanasan yung comfort na hinahanap natin. Wala sa ibang tao, wala sa katabi mo. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Hindi nila kayang ibigay yung comfort na hinahanap mo. Kay Lord mo lang makikita yun. Amen po. So, pangalawa po, yan. Una is, una po is praise God before we is. Pangalawa, praise God for what He does. Yan. Sabi dito, He comfort us every time we have troubles so that we others have trouble. We can comfort them with the same comfort God give us. So impact makers, do not believe the devil's lie and the God is leaving you every time you have troubles. Huwag po kayo maniniwala sa sinasabi ni Satan na kapag may troubles ka, ay hindi ka nasasamahan ng Panginoon. Minsan ganun eh. Naranasan nyo na ba yun? Yung parang kapag may problema ka, kapag parang ang gulo ng sitwasyon mo, tapos parang sinasabi sa'yo ng kaaway sa isip mo na, wala ka ng Diyos, hindi ka ng Diyos mo, hindi ka tutulungan ng Diyos mo. Wala yung Diyos sa tabi mo. Minsan ako nararanasan ko yun. Kaya parang feeling ko, parang ang hirap ng sitwasyon ko. So huwag kayong maniniwala sa kasinungalingan ng impact makers. Sabi nga sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa katunayan, impact makers, present si Lord sa panahon ng troubles natin. Laging present ang Panginoon sa panahon ng troubles natin. Lagi nating alalahanin na kailanman ay hindi a-absent si Lord. Yung katabi mo pwedeng umabsent. Ikaw pwede kang umabsent. Yung teacher mo pwedeng umabsent. Pero si Lord, kapag may trouble ka, hindi si Lord a-absent. Sakto na impact makers, minsan iniisip lang natin yun na wala ang Panginoon, pero hindi totoo yun. Laging present ang Panginoon kapag may troubles tayo. So when trouble comes, and it will, remember that praise matters.
Mahalaga po na dapat nagpupuri tayo. When every time you find yourself discouraged, kung nakikita mo yung sarili mo na parang nahihirapan ka na dahil sa mga problema, sa mga pagsubok, always look to the Lord and realize all that God is to you. Lagi mong tignan, lagi mong isipin na ang Diyos ay laging nasa tabi mo. Sabi nga sa Psalms chapter 121, verse 1 to 2, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? Saan ba galing yung tulong? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Ang tulong po natin, Impact Makers, ay laging nanggagaling sa Diyos. Ang tulong po na gusto natin makuha ay laging nanggagaling sa Diyos. When praise goes up, blessings come down. Amen. So anong umaangat sa iyo, Impact Maker, sa panahon ng pagsubok? Ano ba yung umaangat sa iyo ngayon kapag may pagsubok ka? Yan. Umaangal ka ba? Mas nangingibabaw ba yung angal? Yung reklamo mo? Yan. Yung mga negativities mo sa buhay mo? Yung pagsuko mo na lang? Yung ba yung nangingibabaw sa iyo? O yung pag-ayaw mo? Ulitin ko, Impact Makers. Do not magnify the problem. Huwag mong tignan ng malaki yung problema. Tignan mo ng malaki yung problem solver. Amen. Pangalawa, yan. Pangalawa po is purpose matters. Sabi po sa verse 4, He comforts us every time we have trouble so that when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God give us. So, remember, we must never think that suffering or troubles is an accident. So, wag daw natin tignan, yan. Wag daw natin tignan na pagdurusa na lang o aksidente lang yung troubles na nararanasan natin, Impact Makers. Wag mong tignan na aksidente lang yung gulo, yung laban na meron ka ngayon. Because it has a reason. May reason, may purpose si Lord kung bakit mo nararanasan yan. Lalo na kung tayo ay believer ni Jesus. Di po tayo exempted sa mga problema, Impact Makers. Yan. Gusto ko lang po malaman ninyo na hindi po tayo exempted sa mga tukso, problema, pagsubok, pagdurusa. Baka sabihin ng iba, hindi, Kristiyano ka na, dapat maayos na buhay mo. Dapat maganda na buhay mo, dapat hindi na ganyan. Dapat hindi ka na naghihirap. Dapat matalino ka na. Hindi po ganun. Hindi po tayo exempted sa ganun. Lahat po tayo may mararanasang pagdurusa. Kaya nga, napaka-importante malaman natin na yung pagdurusa o yung troubles natin sa buhay ay may purpose po. May reason kung bakit mo nararanasan yan. Una pong purpose matters dito, sabi po rito, sa verse 4, He comfort us every time we have trouble. Yan. So remember, Impact Makers, may trouble po talaga tayong dapat, may purpose po yung trouble na nararanasan natin ngayon. Kaya nga sabi dito sa trouble na to, sa Greek word, is thlipsis. Pag sinabing thlipsis, pressure, yan, affliction, diba, distress of mind, distressing circumstances. Remember, Impact Makers, that your pain has a purpose. Yung paghihirap mo ngayon, yung sakit na naranasan mo ngayon, may purpose yan. Hindi lang baliwala yan. Hindi lang yan parang sadya lang na kung saan bigla na lang dumating sa buhay mo. May purpose lahat yan. That's why for Christian, there's no such thing as purposeless pain. At isa pong rason kung bakit ang mga Kristiyano po ay nagsasuffer, yan, para din po makatulong din po sila sa mga ibang tao na kung saan kaparehas po nila ng pagsubok sa buhay. For example, si Kuya Jason may pagsubok. Yan. Kaya po nagkakapagsubok si Kuya Jason para kung dumating man yung panahon na si Ate Rachel naman yung magkakaproblema, kayang tulungan ni Kuya Jason si Ate Rachel. Kasi parehas silang nararanasan sa buhay. Amen po.
Sometimes we suffer because of our own sin. Minsan kaya tayo nahihirapan dahil sa sarili nating kasalanan. Pero wag naman sana tayo dumating na kung saan kaya tayo nagsasuffer dahil sa kasalanan na ginagawa natin. Kaya nga impact makers and suffering sometimes can foolish our character. Minsan yung suffering na to, minsan yung troubles, minsan yung pagdurusa na nararanasan natin. Minsan ito pa yung nakakapagpalinaw, yan, nakakapagpaayos sa buhay po natin. Minsan di mo nararanasan yung karakter mo, maayos, gumaganda, dahil sa pagdurusa na nararanasan mo. Minsan kala ko nga ganun eh. Kapag may problema, kapag naghihirap ka, dumadaan ka sa pagdurusa, kala ko wala ka ng kwenta. Minsan yun pala yung nakakapagpatindig, yan, nakakapagpalakas sa'yo. Yan kasi doon ka umugot ng lakas eh. Kaya nga ibang tao, impact makers, kapag dumarating sila sa pagdurusa ng buhay nila, gustong-gusto nila kasi doon sila lumalago, doon sila naayos, doon nabibuild yung karakter nila. Kaya nga impact makers, suffering can also help us to comfort others. Yung suffering na naranasan natin ngayon is magamit natin para i-comfort din yung iba. Remember that the great encourager are often those who have suffered a great deal. Kung sino daw yung mga magagaling mag-encourage sa tao, sila daw yung mga taong dumating o mas nanaig, yan, naranasan nila yung matinding problema. Naranasan nila yung matinding problema at napagtagumpayan nila ito. So pangalawa po, healing is possible for us to pass it on. Yan. Comfort, it's a state of physical easy, yan, a freedom for pain or constrained. Sabi rito, all praise to the God and Father of our Master, Jesus the Messiah, Father of all mercy, God of all healing counsel. He comes alongside us when we go through hard times, and before you know it, He brings us alongside someone else who is going through hard times so that we can be there for that person just as God was there for us. We have plenty of hard times that come from following the Messiah, but no more so than the good times of healing comfort. We get a full measure of that too. Kapag ikaw ay dumadaan sa suffering, impact makers, kapag dumadaan ka raw sa pagdurusa, posible daw po yung healing. Kapag ikaw dumadaan sa suffering, posible daw yung healing. Naniniwala po ba kayo ron? Na kapag dumadaan ka raw sa pagdurusa ng buhay mo, pwede ka palang gumaling. Mas gagaling ka pa. There is a tendency that in times of suffering, most of us are prone to think only of ourselves and not of the others. And we become mere containers instead of channels. So recently, ano yung mga blessing na tinanggap mo galing sa Panginoon? Ano ba yung mga blessing na tinanggap mo na galing sa Panginoon? Enjoyin mo yung iba, pero ipasa mo din yung iba. Huwag mo lang sarili ninyong natanggap mo sa Panginoon. Dapat iparanas mo din sa iba, impact makers. Lesson, God has to work in us before He can work through us. God expects a chain reaction comfort, so pass it on to others. So nag-expect po ang Diyos na dapat po ipinapasa natin sa iba yung comfort na to. So what to do when trouble comes? Ano may dapat natin ginagawa, impact makers, kapag may troubles tayo sa buhay? Una is praise matters. Pangalawa, purpose matters. Pangatlo and lastly, yan, di na po magtatagal. Yan, tinatimeran na po tayo. So pangatlo po is partnership matters. Yan, yan, partnership matters. On verse 5 to 7, sabi po dito, we share in the many sufferings of Christ. In the same way, much comfort comes
to us through Christ. If we have troubles, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it's so that we can comfort you, and it helps you patiently accept the same sufferings we have. Our hope for you is strong. We know that you share in our sufferings, so we know that you also share in our comfort. So pangatlo po natin is partnership matters. So unang-unang partnership matters dito is we are partner in sufferings. Partner po tayo ni Lord sa sufferings. Sabi po dito, we share in the many sufferings of Christ. We know that you share in our sufferings. Our hope for you is firm, since we know that as you are partners in our sufferings, so also in our encouragement. So meaning, yung sufferings na nangyayari kay Jesus Christ, Impact Makers, ay mangyayari din po sa atin. Yung sufferings, yung paghihirap, pagdurusa, kalungkutan, ay pwede din po nating maranasan. Bakit ko po nasabi? Kasi si Lord din ay, kahit po siya ay 100% God, siya po ay 100% na tao din po. Kung ikaw ay umiiyak, si Lord din po ay umiiyak. Kung si Lord po ay nahihirapan, ikaw din po ay nahihirapan. Bakit? Kung ano yung naranasan ng Panginoon, mararanasan mo din. Amen po. Kaya nga po dito, Impact Makers, kaya nga bago mo makuha yung matinding comfort, huwag mong iwasan ito. Kung gusto mo makuha yung aliw, yan, yung kaligayahan, kahit na may troubles ka, Impact Makers, huwag mong iwasan ito. Sabi sa John chapter 15, verse 18 to 21, if the world hates you, kapag ayaw sa'yo ng mundo, remember that they hated me first. Bago maging ayaw sa'yo ng mundo, ako muna yung inayawan ng mundo. Hindi po ako nagsabi, si Lord po nagsabi na ito. If you belong to the world will loves you as it loves its own people. But I have chosen you to be different from those in this world. So don't you belong to the world, and that is why the world hates you. Remember the lesson I told you, servants are not greater than their master. If people treated me badly, they will treat you badly too. Kapag tinitreat ka ron ng masama ng ibang tao, tinitreat din nila si Lord ng masama. And if they obey my teaching, they will obey yours too. They will do to you whatever they did to me, because you belong to me. They don't know the one who sent me. Impact Makers, kaya nga sabi ko sa inyo, kung ano yung nararanasan mo, naranasan din po ng Panginoon. Lalo na kung ikaw po ay lingkod ng Panginoon. Minsan nga ako, naranasan nyo na ba ma-reject kayo ng pamilya ninyo? Yung tipong kapag lagi ka na nagsisimba, ang sabihin sa'yo ng pamilya mo, banal-banal ka na. Yan. So simba-simba ka pa, nagmumura ka naman. Yan. Bago maranasan yon, naranasan na ni Jesus yon. Kaya alam ng Panginoon yung nararanasan mo ngayon. Kaya nga partner kayo ni Lord. Yan. Sino ka panood dito ng Lolo and Kid? Partners forever. Partners forever. Ganon din si Lord sa'yo. Partners forever kayo ni Lord. Therefore, hindi ka nag-iisa sa laban na meron ka ngayon. Hindi ka nag-iisa. Suffering authenticates our faith in Christ. Ang suffering po natin, yung pagdurusa po natin, diyan po makikita yung pananampalataya natin sa Panginoon. Suffering authenticates our fellowship with His church. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 16. Dear friend, don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. Instead, be very glad, for these trials can make you partners with Christ in His suffering. So, that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to the world. So, do not give up.
Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko, impact makers, because our future glory is greater than our present adversity. Mas matindi yan yung kaluwalhatian na mayroon na mararanasan natin kaysa sa present na paghihirap natin. Sabi sa verse 14, if you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed. Kapag ikaw daw po ay kinukutya dahil sa pangalan ng Panginoong sa pangalan ng Panginoong Kristo, ikaw daw po ay pinagpala. Sabi na, parang ano yun, no? Kinutya ka na pero pinagpala ka pa. Parang sarap kutyain. Pero maganda sana kung kinukutya ka dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Masarap na kinukutya ka dahil ikaw ay Kristiyano. Pero kinukutya ka dahil sa kalokohan, yan. Sabihan ka magnanakaw, adik, yan. Wag naman sana. 'Di ba? Masarap na kutyain tayo, 'di ba? Ng ibang tao kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, 'di ba? If you are insulted because you are bear the name of Christ, you will be blessed, for the glorious Spirit of God rests upon you. If you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into others people's affairs. But it is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. Wag mong ikahiya, impact makers, na nagkakapagsubok ka dahil kay Kristo. Minsan kami nga ni Kuya Jason, nag-uusap kami. Yan, minsan kape-kape kami, yan, usap ng problema, pagsubok. Yan, minsan parang ang hirap, 'di ba? Church, tapos school, tapos mayroon pang ibang ginagawa. Tapos ministry. Tapos ganun ulit, circulate lang. Sabi ko, minsan talaga nakaka-burden. Yan. Nakaka-burden, nakakapagod. Pero hindi po kami nahihiya kapag nagkakaroon po kami ng pagsubok. Dapat proud ka pa. Dapat proud ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat proud ka. Bakit? Bakit ka dapat maging proud, impact makers? Dahil kapag may pagsubok ka, lagi mong tatandaan, partner kayo ni Lord. Pangatlo and lastly, we are partner in comfort. Sabi dito, for us we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too. Remember that we suffer because of our attachment to Him. Ulitin ko po Lagi po natin tandaan na kaya tayo naghihirap, nagdurusa, dahil attached tayo sa Kanya. Dahil dikit tayo sa Panginoon. But, kahit na may suffering yung packmaker, sabi dito, but we are comforted by our attachment to Him. Kahit na nagkakaroon ka ng pagdurusa dahil attached ka sa Panginoon, huwag mo rin kakalimutan na may comfort si Lord dahil attached ka sa Kanya. Kaya naman, impact makers, when suffering goes in, kapag lumalapit o pumapasok sa atin yung suffering, tandaan natin na lumalabas naman yung comfort. Lumalabas naman yung aliw ng Panginoon sa atin. That's why we have to be careful not automatically pray that God deliver us or others from suffering. Kaya kapag may pinagdadaanan ka, na troubles, paghihirap, pagdurusa, problema, tandaan mo, impact makers, daan lang. Daan lang. Huwag mong tambayan. Kapag may problema ka, huwag mong tambayan. Daanan mo lang. There is companionship to suffering. Tandaan mo na may kasama ka sa paghihirap mo. Tandaan mo na meron kang kasama sa problema mo sa buhay. It can draw us closer to Christ and even to His people. Dahil ito yung maglalapit sa iyo sa Panginoon.
even sa ibang tao. Kaya kapag may pinagdadaanan ka, daan ka lang. A lot of people want to be success. Taas ang kamay ng gusto maging successful balang araw. Diba? Lahat naman tayo gusto natin. Ang tanong, sino dito gusto ng proseso? Diba? Minsan, gusto natin maging successful, gusto natin maging mayaman, pero takot naman tayong harapin yung proseso. Diba? Takot kang ma-reject. Gusto mo magsimba, kaso nga lang, takot kang sabihan ng nanay mo na simba-simba ka naman, wala ka namang pagbabago. Part po yun ng proseso. Kasi si Jesus naranasan niya yun eh. So even tayo impact makers, dapat maranasan din natin yun. Kung gusto mo maging successful, dapat handa kang harapin yung proseso. Impact makers, listen to this. Let it flow. Let it flow so that it will overflow. Sabi sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world will you have trouble, but take heart, I have overcome the world. Impact makers, huwag po kayong matakot. Kahit kabataan ka lang, tandaan mo. Huwag kang matakot harapin yung mga troubles na to. Bakit? Kasi si Lord nga napagtagumpayan eh. So kung may Kristo ka sa buhay mo, kaya ka ding pagtagumpayan ng Panginoon sa troubles mo sa buhay. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Impact makers, tayo po tayo. Ano yung mga dapat natin gawin, impact makers, kapag dumarating na yung troubles natin? Ano ba yung mga dapat mong gawin kapag nandiyan na yung troubles mo? Una, praise matters. Kailangan mong bigay ng papuri. Ang susi pala, yung mga dapat mo palang gawin kapag may troubles, is magpuri kay Lord. Kaya pala minsan, ang gulo-gulo ng buhay mo, ang gulo-gulo ng buhay natin. Kasi kapag nandiyan na yung troubles, nauuna yung iyak. Kaya pala kapag nandiyan na yung troubles, nauuna ka na nalulungkot, nauuna yung lungkot mo. Walang masama sa maging malungkot ka. Walang masama na umiyak ka. Kaso nga lang, mas matimbang ba yung lungkot mo kaysa magpuri kay Lord? Isa sa naging habang nire-review ko to kagabing itong preaching, sabi ko, what if dumating yung matinding problema? Wag naman sana na dumating yung problema na magkasakit yung isang pamilya ko, tapos araw ng linggo, tapos ako yung may part ako sa simbahan. Sabi ko, ano ba yung dapat unahin ko? Yung pamilya ko na dapat kong puntahan sa ospital o yung magpupuri ako kay Lord? So, sabi ko, ngayon kasi, iba na yung perspective ko. Sabi ko, yung dating ako, siguro mas unahin ko yung pamilya ko kasi pamilya ko yun. Pero ngayon, sabi ko, hindi, unahin ko si Lord. Kasi, kung ano man yung inuna ko, yun din yung magiging resulta ko. So, pwedeng gawin ng Panginoon na pagalingin yung pamilya ko kasi inuna ko siya. Ang masakit, yung inuna mo yung pamilya mo, walang masama na una yung pamilya mo. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung buhay ng pamilya mo. Pero yung makalimutan mo na magbigay ng papuri sa Panginoon, yun yung mahirap.
Kaya nga sabi ko, kapag dumarating na yung troubles, minsan doon tayo tinitest ng Panginoon eh. Kapag may troubles na. Sino ba unahin mo? Yang ginagawa mo o ako? Araw ng linggo, wala kang pera, kailangan mong trabaho, kaso kailangan mo rin magsimba. Yung troubles mo, kailangan mo ng pera. Alin yung uunahin mo sa dalawa? Magtrabaho o magbigay ng papuri kay Lord? Unahin mo sana impact makers na magbigay ng papuri kay Lord. Mahalaga, kapag may troubles ka, magpuri ka. Pangalawa, purpose matters. Minsan kaya tayo nalulungkot, kaya ka na mo problema, balisa, kasi kapag nandiyan na yung troubles, ang tingin mo, pinagsakan ka na ng mundo. Sana makita mo impact makers na kapag may troubles ka, kapag may problema ka, isipin mo sana na may rason si Lord kung bakit mo nararanasan yan. Lagi mong tatandaan na may purpose si Lord kung bakit ka may troubles. Baka kasi may troubles ka, ang gusto ng Panginoon, natawagin mo siya. Baka kasi nakakalimot ka na. Baka hindi mo na siya inaalala. Sana makita mo yung troubles mo na may purpose. Lahat na nangyayari sa atin, anuman edad na mayroong, anuman edad mo, youth ka man, young adult, diba? Nanay ka man, tatay, kabataan, tanda mo na laging may purpose si Lord kung bakit po natin nararanasan to. Pangatlo is partnership matters. Huwag mong solohin yung troubles na meron ka. Lalo na kung Kristiyano ka. Dahil unang-una, bago mo pagdaanan yung troubles na yan, pinagdaanan na ng Panginoon yan. So kung nararanasan mo ngayon, naranasan na ng Panginoon yan, what's the point in impact makers? Partner kasi kayo ni Lord. Partner kayo ng Panginoon. Kaya ka nahihirapan kasi hindi mo sinasama si Lord. Kaya from now on, impact makers, isipin mo na partner kayo ni Lord. Sabi sa verse 7, our hope for you is strong. We know that you share in our suffering. So we know that you also share in our comfort. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon o nagbabalik ka sa Panginoon, tandaan mo, darating yung troubles mo. Darating yan. 100% darating. Pero 100% din impact makers. Nasa troubles na meron ka, may comfort na nag-aantay sa'yo. Sinasabi lang ni Apostle Paul dito, sigurado sila na makakayanan mo ang pinagdadaanan mo. At dahil hindi ka sumuko, sigurado na yung naranasan nila Paul na comfort, healing at blessing ay tiyak na mararanasan mo din. Sino dito magde-decide na hindi aayaw kay Lord? Sino dito ang magde-decide na hindi sila aayaw sa Panginoon? Maniwala ka, impact makers. Sure, makakayanan mo at ang mga pagsubok na ito ay aayon at mapapakinabangan mo ang pinagdaraanan mo ngayon. Minsan, masahit naman talaga, mahirap naman talaga.
Kahit naman ako kahit naman yung ibang leaders natin kapag dumarating sa problema, sa mga troubles, kahit tanungin mo sila, hindi madali. Kaya lang, alam kasi nila kung sino yung source nila kapag may troubles. Alam nila kung sino yung lalapitan nila. Alam nila na may purpose yung troubles na meron sila. Kaya gusto din namin i-share sa inyo kung ano ba yung feeling na may troubles ka, pero may Jesus ka. Sana Impact Makers hindi ka lumabas ng church na to na wala kang natutunan. Sana lumabas ka ng church na to na dala-dala yung comfort ng Panginoon sa buhay mo. Sana maranasan mo yung aliw na naranasan nila Paul, even ng mga lingkod niya, even ng mga tao nagdurusa dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. Pikit tayo, Impact Makers. Pikit ka. This time, pwede mo bang kausapin si Lord na ikaw at siya lang? Ikaw at siya lang. Dalawa lang kayo ni Lord. Pwede mo sabihin sa Panginoon yung troubles mo, yung pagdurusa mo, yung sufferings na meron ka. Pwede mo sabihin sa Kanya yung feeling na dumarating sa pagdurusa. Pwede mo sa Kanya iiyak, yung sakit, yung hirap, kasi alam mo siya lang makakaintindi sa'yo. Yes, Lord God. Lord, thank you. Thank you sa time. Lord, sa effort. Lord, hindi po nasayang yung pagpunta po namin dito. Hindi nasayang, Panginoon, yung pagtapak namin sa church na ito. Alam po namin pagkakamali namin. Pero Lord, nandito po kami sa church na to, Panginoon, para magbigay ng papuri sa'yo. Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, nandirito, Lord God. Alam ko, Panginoon, sila po ay magpupuri, Panginoon, sasamba sa iyo, Lord God. Dahil from now on, Panginoon, alam po namin, Lord, may realization po kami, Panginoon, sa amin po natutunan, Panginoon, sa amin pong pinag-aralan, Lord, na every time, Panginoon, may troubles kami, yung dapat po namin gawin ay magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, subok na, Panginoon. Subok na yung pagpupuri. Subok na yung pagbibigay namin ng praise sa iyo, Panginoon, Lord God. Alam po namin, Lord, may troubles man, Panginoon, na dumadating sa buhay namin. Lord, hindi namin makakalimutan na magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi namin makakalimutan na maglingkod sa iyo. At natutunan din po namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, na itong troubles na to, Lord God, itong sufferings na to, ay may reason kung bakit po namin nararanasan. Lord, thank you for reminding us, Panginoon, na hindi po dapat namin to masyadong isipin, alalahanin, pero alam po namin, Lord, na dapat po namin solusyonan. Lord, every time may troubles kami, Panginoon, I realize, Panginoon, na dapat po namin ito, Panginoon,
panghawakan, Panginoon, yung salitang may purpose ka kung bakit namin ito nararanasan, Lord. Hindi baliwala, hindi sayang, Panginoon. Lagi kang may tinuturo sa amin, Lord. Lagi kang may sinasabi sa amin, may pinaparealize. Kasi gusto mo, Panginoon, na every time na may troubles kami, ay lalapit kami sa iyo. Ganon din po, Panginoon Lord God, sa partnership. Panginoon, thank you, Lord. Yun pala yung susi, Panginoon. Yun pala yung dapat namin gawin. Yun pala yung dapat namin isipin, panghawakan, na that every time na may troubles po kami, Panginoon, hindi po pala kami nag-iisa. Meron pala kaming Diyos, meron pala kaming Kristo, na kasama namin sa troubles na to. Lord, hindi mo kami binibigyan ng suffering dahil ayaw mo sa amin, kundi Lord God, binibigyan mo kami ng suffering dahil gusto matuto kami at hindi sayang suffering na to, Panginoon, dahil may comfort mo, Panginoon. May aliw, Panginoon, na mararanasan yung bawat isa sa amin, Lord God. Lord, hindi kami uuwi, Panginoon, ng talunan, hindi kami uuwi, Panginoon, luhaan, hindi kami uuwi, Panginoon, na kung saan wala kaming dala-dala, Panginoon, na aral mo. Bagos, Panginoon, lahat po natutunan po namin ay baon-baon po namin hanggang pag-uwi po namin. At pangahawakan po namin, Panginoon, lahat ng salita mo sa araw na ito. Sa iyo po namin binabalik, Lord, ang mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord, the Impact Makers.